Samantala, 2 araw bago ang barangay at SK election sa Lunes, isinusulong ng National Commission of Senior Citizens at ilang mambabatas ang pagbibigay ng mas maraming pribilehyo sa mga senior citizen tuwing halalan. Ang sentro ng balita mula kay Mela Lesmoras, live. Audrey, vote from home at absentee voting system, ilan lamang yan sa innovation na isinusulong ng National Commission of Senior Citizens para nga sa ating mga kababayang senior citizen para sa kanila nga mas maginhawang pagboto. Ang Commission on Elections naman, naglabas na rin ng voting privileges para sa vulnerable sectors. Sa press conference ngayong araw na ikinasa ng Philippine Information Agency, nagpasalamat si National Commission of Senior Citizens Chair Franklin Quijano sa mga ikinasang hakbang ng Commission on Elections para sa mga senior citizen at iba pang vulnerable sector para sa kanilang maginhawang pagboto sa Lunes. Sa pahayag ni COMELEC Chair George Erwin Garcia, kabilang sa voting privileges na ito ay ang paghati ng priority lane para sa kanila sa lahat ng polling places, pagtatakda ng iba't ibang accessible polling places setup at pagkakasa ng early voting hours mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. para sa vulnerable sector sa ilang lugar. Pero ayon nga sa NCSC, kung hindi man sa Lunes sa mga susunod na eleksyon, sana'y mabigyan pa ng mas maraming pribilehyo ang mga senior citizen tuwing halalan, lalo pat mahalagang sektor din naman sila sa lipunan. One of them is kung may absentee voting sa mga OFW abroad, di ba? Nakakaboto sila, ano lang pala, national officials, hindi local. But then, imagine a scenario where we are all digitized and the senior citizen can already vote from home for some other reasons, hindi makakalakad, etc. Baka naman our efficiency will improve some more. Kaakibat niyan, si House Committee on Senior Citizens Chair Rodolfo Ordanes naman, isinusulong din na magkaroon ng sangguniang seniors sa mga barangay para mas mabigyan ng atensyon ang mga pangangailangan ng senior citizen at naway sa mga susunod na eleksyon, maisama na rin ito at hindi lang sangguniang barangay at sangguniang kabataan. Ang iba pang mambabatas naman mula sa Kamara, walang ibang hiling kundi maayos, ligtas at malinis na eleksyon para sa Lunes. Well, sa ating mga kaguruan na magsisilbi bilang mga election board sa darating na eleksyon, ako po ay nagpupugay sa inyo dahil tinake nyo ang kajel ng trabaho sa gaganaping eleksyon sa Monday. Keep up your good work. Sana po panatilihin nating malinis ang eleksyon at magsilbi tayo ng may integridad. Audrey, kani-kanina lamang sa Bagong Pilipinas ngayon ay ibinahagi rin ni NCSC Chair Franklin Quijano na kabilang din sa sinusulong nilang innovation ay ang electronic voting at iba pang mga hakbang na makatutulong para sa mas maginhawang pagboto ng mga senior citizen. Audrey? Okay, Mela, sa mga kandidato naman ngayong eleksyon, well represented din ba yung mga senior citizen? Meron bang beta ukol dito yung NCSC? Audrey, ang sinasabi nga ng NCSC, ikinalulugod nila dahil nga marami rin yung mga kumakandidatong senior citizens para sa barangay and sangguniang kabataan elections na sumasalamin sa inclusivity at talagang nakikilahok pa rin yung ating mga senior citizens sa lipunan kahit nga sila ay may edad na. Kaya Audrey, sa mga puntong ito, no, talagang ang sinusulong ng NCSC ay talagang mabigyan din sila ng iba pang oportunidad o pribilehyo dahil ang gusto nga nila ay mapatunayan sa lipunan na talagang ang mga senior citizen ay mahalagang bahagi pa rin naman ng ating bansa at kailangan din silang mabigyan ng proteksyon at kaginhawaan at dahil in return ay kaya pa rin naman din nilang magsilbi yung iba pang mga grupo ng senior citizens sa bansa. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.